may house and lot ang tito ko na inoffer sa father ko na hinuhulugan niya monthly at hanggang sa mabayaran na nabuo ay doon ibibigay ang titulo. Sa ngayon ay may temporary receipt na hawak si Papa ng mga ibinayad niya. Pero after 7 years ay binawi ng tito ko ang napagkasunduan nila verbally. At sinasabing para raw sa rent ng bahay yung perang binayad ni Papa. Hindi na nagbayad ang father ko after noon dahil sa galit. Hindi rin siya umalis ng bahay. Last year nang mamatay ang father ko at ngayon nga ay binabawi na nila tito ang bahay sa amin. May laban ba kami sa ganitong sitwasyon? May mga resibo ako dito ng mga ibinayad ng father ko sa loob ng 7 years. Ano po ba ang pwede naming gawin? Yan po ang question na galing kay Anika. Sige, Attorney Noel. Yes, oo. Hindi ko nakuha yung portion. Pasensya na ako kasi nag-drive po ako. Yung deed of sale ba pinag-uusapan ba dito? Hello? Meron daw pong Attorney Noel, meron daw pong usapan yung kanyang father, attorney. May usapan daw po yung father niya, okay, father ni Anika, at saka yung uncle, no? Bale yung tito, yung tungkol po sa house and lot na inoffer po dun sa kanyang tatay. And ang usapan daw, according to her, is huhulugan monthly hanggang sa mabayaran na ng buo. At doon, ibibigay ang titulo. Meron namang mga resibo na mga binigay yung papa at for 7 years, nagbabayad po yung kanyang papa. Pero ngayon, ang sinasabi po ng family, kasi namatay na yung tito, ay wala naman daw pinagkasunduan na sale. Upa daw po yun, hindi daw po sale ng property. So, hindi sila umalis, magkakasama pa rin po sila dun sa bahay na yon. So, ano po ba ang kanilang solution? According to her, ang usapan is sale, no? Pero ang sinasabi ngayon ng mga kamag-anak ng tito niya, siguro yung mga anak, ay hindi yun sale. And rental lang daw po yun. Ang pinaka-importante ho kasi dyan, Attorney Doc, yung kung may kasulatan, kung may deed of sale o conditional sale, o kaya yung resibo, kung nakalagay doon as payment as partial payment, that is sufficient. Kahit na wala akong ibang dokumento, kung mayroon tayong resibo na nakalagay ho doon na partial payment o kaya for the purchase of the property na pinag-uusapan, then that is more than sufficient proof to show na may sale. Kasi ang kontrata naman, it doesn't necessarily hindi naman kailangan na contract to sell o deed of absolute sale o conventional sale. Mga resibo or isang kasulatan lang na simple would suffice kasi ang wordings naman importante na malinaw na nakalagay doon na may bentahan. Ngayon, kung ang resibo naman ay simpleng receipt at ang renta ho naman masyadong malayo doon sa purchase price, so po pwede i-consider na sale. So, ang pinakamagandang gawin ho dyan is kung resibo lang or simple document, mag-file na lang ng reformation of document, or kung ang resibo ay malinaw na nakalagay doon as payment, partial payment, or nakalagay doon for the purchase of the property, wala namang dokumento na sale, mag-file na lang ng specific performance, po pwedeng gawin ho yun. So, dalawa po yung actions na po pwede, depende ho sa dokumento, since hindi naman natin nakikita yung documents na nakalagay. But we have given a hint kung halimbawa may walang sale pero mayroong receipt na nakasaad doon na may bentahan, even by hint, by implication, pwedeng mag-file ng specific performance or reformation of document. Okay, very clear naman. Oo.
Thank you so much, Attorney Noel. I think marami pong nakaka-experience ng ganito na problema kasi verbal lang. Yan ang dapat po matutunan po ninyo. Kung ayaw po ninyo magkaroon ng ganitong problema, have a written contract of sale at kayo po ay pumirma. Pero ang sinasabi po ni Attorney Noel, no, ang sinasabi niya, very clear, kung yung mga payments na binigay ay nakasulat naman, it's for payment of the purchase price. Kung klaro naman doon, then pwedeng i-consider yan na talagang sale ang nangyari. So magkakaroon na lang ng parang kaso para magkaroon ng reformation of contract. Pero for those of you na hindi pa nagkakaroon ng ganitong problema, this is a lesson for everybody na kung gusto po ninyong magbenta or bumili ng property, put it in writing,